Isang jeepney driver si Raymond. Nagbaboundary lamang siya. Binata pa itong si Raymond at sa kanyang pamamasada ng jeep, talaga namang nakakaengkwentro siya ng iba't ibang uri ng mga pasahero. May mga pasaway at minsan pa nga ay may mga nag-1, 2, 3. Sa ganitong senaryo ay nilalawakan na lamang niya ang kanyang pasensya. Ngunit isang araw ay may isang pasahero na sumakay sa kanya na agad na pumukaw ng kanyang atensyon. Magandang hapon po, kuya. Pati ng babae habang nakangiti ito. Magandang hapon rin, ma'am. Saan yung pupuntahan nyo? Tanong ni Raymond habang nag-aabang pa ng iba pang pasahero. Malakas kasi ang kutob niya na hindi ito taga-syudad dahil may punto ang pananalita ng magandang dalaga. Agad namang binanggit ng babae kung saan ito pupunta at nagtanong pa nga ito. Magkano po ba ang papunta roon, kuya? 28 pesos lang po. Mukhang hindi kayo taga rito, mama. Agad naman itong sumagot sa kanya. Opo, tama ka, kuya. Taga-probinsya po kasi ako. Kung ganon, bibigyan na lamang kita ng discount, ma'am. Pahayag na Raymond habang nakangiti ng matamis. Wow, talaga po? Salamat, kuya. Ang bait mo naman. Nakakapanibago pa naman rito. Sambit ng babae na napangiti na rin ng matamis. Nag-abang pa si Raymond ng iba pang mga pasahero at nang mapuno na ang jeep ay lumarga na siya. Lumipas ang isang oras. Kuya, maraming salamat sa pag-aatid sa akin, ha? Sambit ng babae nang bababa na ito ng sasakyan. Malapit kasi ito sa driver's seat. Walang anuman yun. Mag-iingat ka po, mama. Napangiti na lamang sa kanya ang babae pagkatapos ay bumaba na ito ng sasakyan. Samantala, pagkatapos ng trabaho ni Raymond at nang nakahiga na siya sa kanyang kutsyon noong gabing iyon, yung babae pa rin ang laman ng kanyang isipan. Nagsisisi pa nga siya kung bakit hindi niya natanong ang pangalan nito. Pero sa loob-loob niya, kung sila talaga ang nakatadhana, ay muli silang makikita nito. Lalabat first sight na kasi siya rito. Napakagaan pa naman ang loob niya sa taong iyon. Sa sumunod na araw, habang nag-aabang ulit si Raymond ng mga pasahero, biglang may lumapit sa kanya at sumakay pa mismo sa bandang driver's seat. Kuya, ikaw pala yan. Nakita ulit tayo, ha? Nang marinig niya ang boses, ay napasulyap siya rito. Napangiti siya nang malaman niya na yung babae na ito ay yung naging pasahero niya noong nakaraan. Aba, oo nga no, nakita ulit tayo. Masayang wika na Raymond. 2 linggo na rin yung nakakaraan noong huli tayong nakita. Patuloy pa niya habang pinagmamasdan ng dalaga. Ano nga palang pangalan mo, miss? Nasasanay ka na ba dito sa syudad? Ang pangalan ko po ay Rosmar. Oo, nasasanay na ako. Teka, ano nga po palang pangalan mo, kuya? Tanong naman ito. Napangiti naman ng matamis ang binata. Ang pangalan ko nga pala ay Raymond. Mula noon ay naging magkaibigan sila sapagkat nagkahingian na sila ng cellphone number. Ibig sabihin, nagkakapalitan na sila ng mga text message tuwing gabi. At sa bandang huli, tuluyan nang naging malapit ang kanilang loob. Minsan pa nga ay nagkakayayaan pa sila na lumabas. Nalaman ni Raymond na isang guro sa eskwelahan sa Rosmar. Dati na itong nagtatrabaho sa probinsya at nakipagsapalaran lamang ngayon sa syudad. Kaya medyo nag-aalangan si Raymond na ligawan ng babae. Jeepney driver lamang kasi siya, samantalang ito ay isang profesional. Mukhang alam niya na ang kanyang kahihinatnan sa mga magulang ng babaeng ito. Pero nangako siya sa sarili na gagawin niya pa rin iyon balang araw, ang ligawan nitong si Rosmar. Sa loob-loob niya, wala namang mawawala kung susubukan niya. Sa paglipas ng mga panahon, naging mas malalim pa ang kanilang pagkakaibigan. Nililibre na nga ni Raymond si Rosmar ng pagsakay sa jeep sa tuwing papasok ito sa school na pinagtatrabahuan nito. Total ay isa lamang rin naman ang ruta nila. Maraming salamat sa pag-atid sa akin, Raymond, ha? Nakakahiya naman kung palaging libre. Bakit naman kasi hindi mo tinatanggap ang mga bayad ko? Tanong ni Rosmar. Yun ay dahil kaibigan na kita. Sa kabarya lang naman yun.
Sige na, Rosmar. Pumasok ka na ha, at baka malate ka pa. Takangiting payag na Raymond. Napangiti rin ng matamis ang dalaga at bago pa ito pumasok ng gate ng school ay masigla itong kumaway sa kanya bilang hudyat ng pamamaalam nito dahil papasok na ito. Gumanti rin naman siya ng pagkaway. Dahil dito ay pinagtitinginan na siya ng mga pasahero niya. Iniisip marahil ng mga ito na nobya niya ang guro. Lumipas pa ang ilang panahon at dahil matalik na magkaibigan na talaga sila nito at wala nang asiwaan, naisipan na Raymond na ipakilala si Rosmar sa mga magulang. Aba anak, ang ganda niya na. Yan na ba ang nobya mo? Nagbibirong tanong ni Mang Antonio. Nahihiyang napakamot ulo na lamang ang binata. Pareho silang natawa ni Rosmar. Hindi po tay, kaibigan ko lang po siya. Isang matalik na kaibigan po. Ah, ganun ba? Naku, mabait na tao yan, Ineng. Sa totoo nga niyan, ay tapat niyang umibig. Kaya minsan nang naloko. Sambit ni Mang Antonio kay Rosmar. Kaya naman kinakabakasan ng lungkot ang mga mata ng dalaga sa narinig. Samantala habang sila ay nag-aalmusal ng inihanda sa kanila ng ina ni Raymond, inusisa na Rosmar ang tungkol roon. Meron ka palang dating girlfriend noon? Mabuti naman ay nakamove on ka na. Oo, meron nga. 4 years na kasi ang nakakaraan, kaya medyo matagal-tagal na rin. Teka, bakit nga pala kayo naghiwalay? Anong problema? Muli nitong tanong sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Raymond habang nagsasabi ng, hindi kasi ako tanggap ng mga magulang niya. Siya kasi ay isang doktora, samantalang ako ay isang hamak na driver lamang. Ang buong akala ko nga ay paglalaban niya ako, pero hindi pala. Sa halip ay sinunod niya ang parents niya at nagpakasal sa iba, sa isang mayamang politiko. Maya-maya biglang natawa si Raymond. Kalimutan na natin yun. Matagal na yun eh. Magkwentuhan na lamang tayo ng iba. Kaya naman iniba na nga nila ang paksa ng pag-uusapan. Napalitan muli ng tawanan ang kwentuhan nila. Masayang tinanggap si Rosmar ng pamilya ni Raymond noong sandali na yon. Masaya ako na makilala ang mga magulang mo. Napakabait nila at itinuring pa ako na hindi naiiba sa kanila. Masayang wika ni Rosmar noong gabing yon. Ganyan talaga sila. Mabait talaga ang mga magulang ko. Teka, kailan naman ako makakabisita sa bahay nyo para makilala ko rin naman ang pamilya mo? Tanong ni Raymond. Hindi naman kaagad nakasagot ang dalaga. Siguro Raymond, sasabihin na lang kita kapag nagpunta na sila sa apartment ko ha. Alam mo naman di ba, na taga-probinsya pa sila? Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Malayo nga pala ang pamilya mo. Sige, yun na nga lang ang gawin mo, Rosmar. Ingat sa pag-uwi ha, at maraming salamat sa pagpunta. Gusto mo bang ihatid na kita sa inyo? Alok pa ng binata. Agad namang umiling ang dalaga at ang sabi nito ay kaya niya na raw. Kaya hindi na siya pinilit pa ni Raymond. Dahil dito, noong gabing iyon at habang nakahiga na ang binata, iniisip niya kung para sa kanya ba talaga si Rosmar. Kung ito na ba talaga ang ipinagkaloob sa kanya ng tadhana. Pero biglang pumasok sa isipan niya na baka wala namang gusto sa kanya ang babae. Baka sinasayang niya lamang ang panahon niya rito at hanggang magkaibigan lamang sila. Pero kahit ganoon, ay umaasa siya na magkagusto pa rin si Rosmar sa kanya kahit na isang jeep na driver lamang siya at hindi isang profesional. Samantala sa kabilang dako, nang nasa apartment na si Rosmar, ay tinawagan siya ng kanyang ina sa cellphone. O anak, nandito si Norbin, yung manliligaw mong engineer. Inahanap ka niya. Kaso wala ka naman dito eh. Bakit kasi ayaw mo nang manatili na lamang dito anak? Malaki naman ang bahay natin at maraming mga mahanap na trabaho dito. Bakit yan pa? Sambit sa kanya ni Aling Dionisia. Malaki kasi ang sahod dito ma. Saka iniiwasan ko yung lalaki na yan. Siya rin ang dahilan kaya't nagpunta ako rito. Tugon ni Rosmar. Bigla namang napabuntong hininga si Aling Dionisia. Ano ka ba naman? Pinapahirapan mo lang ang sarili mo anak. Kapag napangasawa mo na ang engineer na yon, ay hindi mo na kailangang pang magtrabaho. Hindi nagustuhan ni Rosmar ang inihayag ng kanyang ina. Kaya naman binabaan niya na ito ng tawag. Sa lahat ng mapag-uusapan,
ay ayaw niya ang patungkol sa lalaking iyon dahil minsan na siya nitong binastos. Saka kung siya ang pipili sa isang lalaki, mas gusto pa niya ang simpleng tao na gaya nitong si Raymond. Kesa naman ang gaya ni Norvin na naturingan pa naman na profesional ngunit ganoon ang pag-uugali. Na-stress lamang si Rosmar sa pagtawag ng kanyang ina. Kaya naman ang ginawa na lamang niya ay ang magtimpla ng juice at ang uminom nito sa labas habang pinagmamasdan ng mga bituin sa alapaap. Ma, sana naman ay bigyan mo ako ng kalayaan para mamili ng mga kasama ko habang buhay. Nasa tamang edad na ako para magkaroon ng kalayaan. Ang naibulong na lamang ni Rosmar sa kanyang sarili. Sa kabilang dako, galit na galit naman si Aling Tunisia sa kanyang anak na si Rosmar. Pwisit na babaeng yon. Siya na nga ang inaalala para sa kanyang kinabukasan. Siya pa yung ayaw makinig at binaban pa ako ng tawag. Nako, kapag nalaman ko lang talaga na kung sino lang ang magiging nobyo niya, ay wala itong magiging kinabukasan para sa kanya. Susumpain ko talaga ang magiging pamilya niya. Bigla naman siyang inawat ni Mang Gidor, ang kanyang asawa. Tama na yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Parang hindi mo naman anak si Rosmar eh. Talagang hindi ko na siya anak. Hindi ko na nga kilala ang ugali niya ngayon eh. Masunuri naman siya dati. Ngayon ay napakaswail na. Galit na galit pa rin ang pahayag ng ginang. Kaya naman pinakalma na lamang ito ni Mang Gidor. Nagkwentuhan na lamang sila ng ibang paksa para hindi na uminit pa ang ulo nila. Sa totoo lang, hindi rin sang-ayon si Mang Gidor sa pag-uugali ngayon ng kanilang anak. Pero mas cool nga lang siya kumpara sa kanyang misis na kahit konting problema lamang ay akala mo ay sasabog na sa sobrang galit. Samantala habang nakahiga naman sa kama si Raymond, biglang may pumasok sa isipan niya at naibulong niya na lamang tuloy sa kanyang sarili. Oo nga pala, hindi ko pa pala nababangkit kila nanay at tatay, the teacher si Rosmar. Hindi kaya mapapataas ang kilay nila kapag nalaman nila yon? Sana naman sa oras na may pakilala ako na Rosmar sa kanyang mga magulang, ay matanggap man lamang sana nila ako bilang kaibigan niya. Di bali na muna bilang nobyo, dahil sa susunod na step ko na yun gagawin. Patuloy na bulong niya sa sarili at napabuntong hininga na lamang siya. Maya-maya pa ay dinalaw na nga siya ng antok kaya't nakatulog na siya. Kinabukasan ay maagang namasada si Raymond. Nakapuno naman siya ng mga pasahero at sa bandang malapit sa kanya ay may dalawang ginang na nag-uusap. Ayon sa isa na malungkot ang boses, noong nakaraang taon raw ay nagpakamatay ang anak nito matapos basterin ng isang nililigawan nitong profesional na dalaga. Hindi siya matanggap ng babae dahil mababa lamang raw ang pinag-aralan. Sa loob-loob na Raymond, ay may mga babae talaga na tumitingin sa antas ng pamumuhay ng isang tao. Sa isip-isip niya, sana ay hindi ganoon si Rosmar kapag niligawan niya na ito. Samantala nang matapos niya nang ihatid ang mga pasahero, ay dumiretso naman na siya sa apartment ng dalaga. Ihahatid niya na kasi ito sa pinapasukang trabaho. O teka, mukhang hindi ka ata gaanong nakatulog ah. May eyebags ka, Rosmar. Nakangiting bati niya nang sumakay na ito malapit sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga bago ito tumagon sa kanya. Talagang hindi ako nakatulog, Raymond. Paano ba naman kasi? Nirereto ako ng mama ko sa isang engineer na ayaw ko naman. Teka, ayaw mo ba talaga ng engineer na yon? Ayaw mo ba na makapangasawa ng isang profesional? Kunwaring tanong ni Raymond. Ngunit sa totoo lang, ay ayaw niya ring makatuluyan ito ni Rosmar. Dahil ang gusto niya, ay siya lang ang nababagay para sa puso ng dalaga. Wala naman akong pakialam kung profesional o hindi ang mapapangasawa ko. Basta't may mabuting puso ay okay na yun sa akin. Si Norvin, kung alam mo lang sana ang ugali nun. Basta, hindi ko na lang babanggitin pa. Dahil sa narinig, ay parang nagdiwang sa sobrang saya ang puso ni Raymond. Ibig sabihin lang nito, ay may pag-asa siya kay Rosmar. Oh Raymond, bakit parang masaya ka ata? Usisa ng dalaga. Mamaya kasi isaura na namin, kaya ako nakangiti. Dahilan ng binata, ngunit ang totoo ay dahil iyon sa narinig kanina. Ganun ba? Mabuti ka pa, isweldo mo na. Ako kasi sa susunod na linggo pa. Walang problema yun, basta tintayin mo na lang.
Gusto mo bang iyain kitang lumabas mamayang gabi? Sige ba, game ako dyan. Sambit na Rosmar habang ito ay nakangiti. Naisipan na Raymond na magpunta sila sa isang resort na afford niya. Total ay marami na rin naman siyang ipon, kaya't dumukot na rin siya sa kanyang alkansya. Sa loob kasi ng ilang buwan nilang pagkakaibigan ni Rosmar, naisipan niya nang magtapat ng nararamdaman niya para rito. Sa una nga ay nahihiya si Rosmar na magpunta sila sa resort. Ngunit dahil naging mapilit siya, ay pumayag na rin ito sa bandang huli. Samantala habang sila ay nagsiswimming sa pool, dito na nagsimula ang binata sa kanyang dapat na gawin. Iyon ay ang pagtatapat niya ng pag-ibig. Matatanggap mo ba ako kahit jeepney driver lang ako, Rosmar? Napangiti naman ang dalaga habang nagsasabi ng, matagal na kitang tanggap bilang kaibigan na. Bakit mo pa yung tinatanong sa akin? Saka ano bang masama sa pagiging isang jeepney driver? Marangal naman na yun na trabaho. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang totoo kasi niyan ay gusto kong manligaw sa'yo, Rosmar. Ha? Talaga? Tanong ni Rosmar sa kanya. Bakas ang pagkabigla sa anyo nito. Hindi nagtagal ay bigla na lamang merong umalingaw-ngaw. Ito ay mga pagputok ng baril. Nagkagulo ang mga tao sa resort na yon. Kasama na silang dalawa sa mga nagpanik. Umahaw na sila sa tubig, saka dumapa sa may sulok. May ilan ang nabaril at nakahandusay, kaya naman naisipan na lamang nilang magtago. Maya-maya pa ay merong nagsalita na lalaki sa hindi kalayuan. Mga hayop kayo! Nananahimik kami sa lugar na ito tapos patatayuan nyo ng punyetang resort at palalayasin nyo kami sa sarili naming mga lupa. Kaya ngayon ay naghihiganti kami mga swapang. Tinanggalan nyo kami ng tahanan at karapatan, kaya't buhay nyo ang magiging kapalit. Mga ano ba sila? Tanong ni Rosmar habang tumutulo na ang luha dahil sa labis na nerbiyos. Psst, hinaan mo ang boses mo. At baka marinig tayo dito sa kinukublihan natin. Sa palagay ko ay mga terorista sila na naghihiganti. Base sa narinig natin, hindi ba? Taga dito raw sila dati at pinaalis dahil pinatayuan ng resort at marami pang iba. Palagay ko ay mga katutubo sila na ngayon ay mga armado na ng baril. Halata na rin sa boses ni Raymond ang sobrang tensyon. Anong gagawin natin, Raymond? Paano kung makita nila tayo? Baka matulad tayo sa mga pinagbabaril at mga namatay. Huwag kang mag-alala, hanggat nakatago tayo ay walang mangyaring masama sa atin. Sa ngayon ay ang gawin na lamang natin ay ang manalig sa Diyos na sana ay maging ligtas tayo rito. Pabulong na tugon ng binata. Samantala ay patuloy lamang ang mga putukan at sigawan ng mga tao. Ang mga gwardiya naman sa resort ay nakikipagsabayan na rin ng barilan. Ngunit mas malakas ang kalibre ng baril ng mga terorista at marami pa ang mga ito. Dahil dito ay maraming nalagas na mga security guard. Yung mga tao namang nagtatangkang lumabas ng resort ay binabaril ng mga masasamang loob. Kaya naman mas lalong nataranta ang magkaibigan. Nagtungo sila sa pinakasulok at pinakamadilim na pwesto ng lugar para hindi sila makita ng mga terorista. Yun ay walang iba kung hindi ang warehouse. Sinubukan na rin mag-dial sa police hotline Raymond. Tila nabunutan naman siya ng tinik sa lalamunan nang may parating niya na ito sa mga alagad ng batas. Nasend niya pa ang video sa mga ito. Huwag ka nang umiyak at matakot. May darating ng mga pulis. May tutulong na rin sa atin. Ngayon lang ako nakatawag dahil baka marinig ako doon sa labas. Buti ay mayroong warehouse dito. Sambit ni Raymond. Habang hinihimas-himas ang buhok ng dalaga, pinapagaan niya ang loob nito kahit na nasa gitna sila ng gulo. Sana nga ay mailigtas nila tayo. Sana hindi pa huli ang lahat. Yung tungkol nga pala sa binanggit mo kanina, hindi mo na kailangan pang manligaw dahil ngayon pa lang ay sinasagot na kita, Raymond. Lulundag na sana sa tuwa ang lalaki kahit nasa gitna sila ng panganib nang biglang merong nagsalita. Aha! May nagtatago pala ritong magkasintahan sa isang bodegang walang pintuan. Ngayon ay matutulad kayo sa mga paselang sa buhay, mga magnanakaw pa ng lupa. Nanginig sa takot si Rosmar at nagsimula na namang umiyak nang makita na may dalawang lalaking nakatayo sa kanilang harapan. Nakatutok pa ang mga pistola ng mga ito sa kanila.
Parang awa nyo na mga boss. Hindi naman kami ang nang-agaw ng inyong lupain kung hindi ang may-ari ng resort na ito. Sana naman po ay naiintindihan nyo po yun. Buong tapang na paliwanag ni Raymond. Bigla namang tumalim ang mata ng isang lalaki. Pinukpok pa siya nito ng baril sa ulo. Naririnig mo ba ang sinasabi niya kanina? Kung sino man ang nagtutungo sa lupain namin at nagkakasiyahan ay talagang madadamay. Nandito na nga kami sa bundok tapos guguluhin niyo pa ang mapayapang pamumuhay namin. Hindi ba't panggugulo yun? Marami sa mga katribo namin ang naghirap ng dahil sa inyong mga taga-syudad. Pero binango namin ang sarili namin. Hindi na kami namamalimos sa bus o kahit saan pang transportasyon. Umanib na lamang kami sa pinakamalakas na sindikato para maghiganti sa inyong lahat. Samantala, patuloy na iniinda ni Raymond ang tinamo niyang bukol sa ulo. Pero may naging tugon naman siya sa mga ito. Kung ganoon pala na maghiganti kayo, pwes, huwag niyo nang idamay ang girlfriend ko. Ako na lamang, kahit natatadin niyo pa ako ng bala. Mawala lang ang galit niyo dito sa mundo. Nakataas ang dalawang kamay ng binata noong sabihin niya iyon. Maya-maya ay unti-unti siyang dumidistansya kay Rosmar. Napangiti naman ang dalawang lalaki. Ganoon pala ang gusto mo ha? Pwes, pagbibigyan ka namin. Tatadtarin ka namin ng bala na gaya nito. Sambit ng lalaki. Kasabay niyon ay ang pag-aalingaw-ngaw ng pagputok ng baril at ang pagmamakaawa ni Rosmar sa mga ito na huwag barilin si Raymond. Ngunit natuloy ang kinakatakutan ng dalaga. Tinamaan ng bala ang binata at nakahandusay na nga ito. Parang tumigil ang mundo ni Rosmar nang makita ang kalagayan ng lalaki. Itinutok naman ang dalawang baril sa kanya, ngunit maya-may biglang umalingaw ang pagputok ng baril. Pero sa halip na siya ang mamatay, ang dalawang terorista pa ang lumagapak sa lupa. Nang tumingala sa may bubungan si Rosmar, ay may namataan siyang 3 pulis roon at may mga SWAT team pa. May mga bumaba ng mga pulis at nilapitan nitong si Rosmar. Maraming salamat sa pagpapadala ng video sa mga nagaganap rito ha. Dito kami sa likod dumaan para hindi kami makita ng mga terorista. Humingi nga pa naman ang boyfriend mo ma'am. Buhay pa siya, kaya wala kang dapat ikabahala. Pasensya na nga pala, kakarating lang namin eh. Pakisugod na lamang po sa ospital ang boyfriend ko. May mga tama na po siya sa katawan eh. Umiiyak na pahayag ni Rosmar. Oh ma'am, kami nang bahala sa kanya. Ilalabas ka na rin namin sa resort na ito. Tugon naman ng pulis sa kanya. Dumaan sila sa taas ng bubong sa tulong ng mga pulis. Samantalang si Raymond naman ay nagkamalay na, ngunit duguan pa rin. Hanggang sa nakalabas na nga rin sila sa wakas. Dito na nag-umpisang magtrabaho ang mga pulis at pati na rin ang SWAT team para pasukin ng mga terorista. Sa mga sumunod na kaganapan ay mas umalingaw pa ang malalakas na putukan. Samantalang ang magkasintahan ay nakasakay na sa ambulansya patungo sa ospital. Habang nasa loob ng sasakyan, si Rosmar naman ang nagpapalakas ng loob kay Raymond. Lumaban ka Raymond, kailangan pa kita at lalo na ng pamilya mo. Huwag kang mawawala. Kahit nahihirapan, ay pinilit na Raymond ng umiti habang nisasabi ng, Oo, lalaban ako para sa iyo. Dahil gusto pa kitang makasama habang buhay. Sa ibang dako, habang nanonood ng telebisyon si Aling Junisha, napanood niya ang nangyaring trahedya sa isang resort. Grabe, sinugod raw ng mga terorista yung resort na yan. Maraming namatay at mabuti na lang ay natalo na sila ng mga pulis. Wika ng ginang sa asawa nito, nakatabi niyang nanonood. Oo nga no, Diyos ko, mabuti na lang ay may napatay ang mga pulis at napasuko naman ang iba. Sa lahat ng balita na napanood ko sa tanang buhay ko, yan talaga ang pinakamatindi. Reaksyon ni Mang Gidor. Ayon kasi sa balita, mga katutubo raw yan na umanib sa pinakamalakas na sindikato sa buong bansa. Inagawan raw sila nood ng lupa at tinayuan ng malawak na resort. Ngayon ay naghihiganti sila kahit marami ang nadamay. Napailing si Mang Gidor sa paliwanag ng misis. Pambihira naman kasi ang mga negosyante na yan. O't wala nga silang hawak na titulo ng lupa. Pero pagmamay-ari naman yan ng mga ninuno ng mga katutubo na yan. Mas matagal na silang naninirahan sa lupain yan. Sana naman ay igalang yun ang mga negosyante para walang magiganti na gaya ng mga nangyari na ito.
Ay nako, nakaka-stress ang balita. Kumusta na kaya si Rosmar, mahal? Maya-maya tanong ni Aling Dionisio sa asawa. Namimiss mo na siya kaagad? Kakatawag mo lang noong nakaraan ah. Abay bakit hindi mo tawagan para malaman mo? Suwestyon nito sa kanya. Sige, tatawagan ko. Kinakabahan kasi ako mula pa kanina. May ibsan lang siguro ito kapag nakausap ko na ang anak natin. Ano ka ba naman? Palaging ligtas ang anak natin. Wala kang dapat na ikabahala. Sambit ng lalaki na walang kamuang-muang na si Rosmar rin pala ay nadamay sa nangyaring gulo sa resort. Samantala, nang tawagan ni Aling Dionisio ang anak, labis itong nagulat sa naging kalagayan nito ngayon. Ano anak? Kasama ka sa resort na yon? Diyos ko, mabuti at nakaligtas ka. Opo ma, nakaligtas ako nang dahil sa boyfriend ko. Ibinuwis niya ang buhay niya para lamang sa akin. Tugon ng dalaga sa kabilang linya. Mabuti na lamang talaga ay nagkaroon ka ng mabait na boyfriend anak. Teka, ligtas rin ba siya? At sino ba ang lalaking yan? Anong trabaho niya? Tanong ng ginang. Medyo natagalan sa pagsagot si Rosmar. Alam kasi niya na ayaw ng kanyang ina sa lalaking hindi profesional. Pero nilakasan niya na lamang ang kanyang loob. Ligtas po siya ma. Ang pangalan niya po ay Raymond. Isa po siyang jeepney driver. Nang marinig ito ni Aling Dionisio, ay para siyang takuri na tila umuusok ang tenga. Hindi niya nagustuhan ang kanyang narinig. Ano ka mo? Jeepney driver? Napakababa naman ang trabaho na yan. At baka ikaw pa nga ang magpalamon dyan sa oras na maging asawa mo na yan eh. Ngayon pa lang, na maaga pa, ay putulin mo na ang pakikipagrelasyon sa lalaking yan. Si Norbin dapat ang mapangasawa mo at hindi ang hampas lupa na yan. Ma, huwag mo naman pong maliitin ng tao basta sa katayuan niya sa buhay. Kahit ganito siya, ay iniligtas niya naman ako sa kapahamakan. Hindi gaya ng iba na naturingang profesional, ay pangit naman ang ugali. At kung tinawagan mo ako ma, patungkol sa lalaking yan, ay mas mabuti nang putulin mo na lamang ang tawag nito. Sambit ni Rosmar sabay end niya ng call. Napabuntong hininga na lamang siya habang binabantayan ng nobyo sa pagamutan. Maya-maya pa, ay naisipan niyang tawagan ng mga magulang nito para iparating ang nangyari sa binata. Agad niya namang nakausap si Aling Elizabeth. O diba, ikaw yung kaibigan ng anak ko Ineng? Abay napatawag ka ata. Opo, ako nga po. Pero wag po sana kayong mapipigla tita ha. Si Raymond po kasi ay may masamang nangyari sa kanya. Ano? Saang ospital yan? At pupuntahan ko. Hindi na nakapagtanong pa si Aling Elizabeth kay Rosmar kung anong nangyari nang dahil sa sobrang pag-aalala sa anak. Binanggit naman ng dalaga ang lokasyon ng pagamutan. Agad naman itong nagpunta sa ospital kasama si Mang Antonio. Noong naroon na ang mag-asawa, ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari rito. Tinanggap naman ng maluwag ng dalawa ang nangyaring disgrasya. Pabuti naman at sa kabila ng mga tama niya ay buhay pa rin siya. Sambit ni Aling Elizabeth habang tumutulo ang luha sa mga mata. Hindi pinabayaan ng Diyos ang anak natin mahal. Ineng maraming salamat sa pagbabantay kay Raymond ha. Makakauwi ka na at baka nag-aalala na rin sa iyo ang mga magulang mo. Payag naman ni Mang Antonio. Dito na lamang po muna ako tito. Malayo po kasi ang parents ko at mag-isa lamang po akong umuwi sa apartment. Hayaan niyo munang bantayan ko muna ang anak niyo dahil boyfriend ko na po siya ngayon. Tugon ni Rosmar na siyang ikinagulat ng dalawang matanda. Kailan pa naging kayo Ineng? Saka nagising na ba ang anak ko kanina? Tanong ng ginang. Kanina lang po naging kami. At opo, nagising po siya kanina. Natutulog lang po siya sa ngayon. Ang sabi naman po ng doktor, matapos tanggalin ang mga bala sa kanyang katawan, ay stable na raw po ang lagay niya. Wala na pong dapat na ipag-alala. Gumaan naman ang pakiramdam ng mag-asawa nang marinig nila yon. Sige iha, sa ngayon ay bantayan muna natin siya. Salamat sa Diyos dahil sa kabila ng lahat, may awa pa rin siya sa atin. Wika ni Mang Antonio. Maya-maya pa ay nagising na rin si Raymond. Nay, Tay, nandito pala kayo. Bati ng binata. Ikaw kailan ka pa yumaman anak? May pa-resort ka pa. Hindi mo rin sinabi na kayo na pala ni Rosmar.
May halong pagbibarong sambit ni Mang Antonio. Kamusta na anak? Yung lagay mo kamusta na? Napakasakit ba ng sugat mo? Tanong naman ni Aling Elizabeth. Oo nay, masakit pa rin po pero natitiis naman po. Ang mahalaga lang ngayon ay ligtas kaming dalawa ni Rosmar. May pagpapatuloy pa namin ang aming love story. Nakangiting payag ng binata, kaya naman napangiti na rin sa kilig ang dalaga. Alam mo anak, nabalitaan namin ng mama mo ang patungkol sa resort na yon. Hindi namin akalain na naroon rin pala kayo. Naku, maraming namatay na mga inosente anak. Sobrang nakakalungkot. Wika ng matandang lalaki. Oo nga tay, sobrang saya naming dalawa. Tapos biglang may mangyayaring ganoon. Hindi talaga namin yun inaasahan. Siya nga pala, maiba ako. May pasok ka ba sa trabaho, Ineng? Handa ka bang magbantay ng ilang araw sa operasyon na ginawa sa anak ko? Tingin ko ay 1 linggo siya mako-confine dito. Tanong ng matandang babae kay Rosmar. Isa po akong teacher, tita. Maglilib po muna ako para sa kanya. Opo, babantayan ko po siya kahit gaano pa katagal. Kulang pa po yon dahil sa isinugal po ni Raymond ang kanyang sarili. May ligtas lamang po ako. Nagulantang naman ang mag-asawa sa narinig. Isa ka palang teacher, iha? Dapat pala ma'am ang tawag ko sa'yo. Wika ni Mang Antonio. Biglang nahiya ang dalaga. Nako, huwag na lamang po tito. Masyado pong formal. Okay lang po sa akin na tawagin niyo po akong iha. Hindi ba alam ng mga magulang mo na jeepney driver lamang ang anak namin, samantalang ikaw ay isang guro? Alam mo ba na nadala ng umibig si Raymond dati? Hindi ko nga akalain na muli siyang iibig ng ganito Tanong sa kanya ni Mang Antonio. Matagal na hindi nakasagot si Rosmar. Iniisip niya kung ano ang magandang sasabihin. At sa bandang huli naman, ay meron na siyang nasabi. Kailangan niyang banggitin iyon para hindi ma-offend ang kausap. Alam na po nila, tito. Masaya po ang parents ko na kami po ang nagkatuluyan. Parang nagliwanag ang mukha ni Mang Antonio matapos itong marinig. Kung ganun ay wala palang magiging problema. Hindi gaya ng nakaraan ng anak namin na matapos sulsulan ng mga magulang na iwanan si Raymond. Ayun, ginawa naman ng babae at sumama sa iba. Agad na sumabat si Raymond. Tay naman, huwag niyo naman pong banggitin sa kanya yan. Nakaraan na yun Nahihiya namang humingi ng tawad ang ama sa kanya. Sa kabilang dako, nag-uusap ang mag-asawang Gidor at Eunicia. Yan na nga bang sinasabi ko Pumipili ng nobyo na walang kakwenta-kwenta ang anak natin. Payag ni Aling Eunicia. Tama ka sa sinabi mo. Dapat na nating ipagbigay alam ito kay Norvin. Ani naman ni Mang Gidor. Nang magtungo si Norvin sa bahay nila kinabukasan, ay binanggit nga iyon ng mag-asawa. Ano po, tito at tita? May nobyo ng hampas lupa si Rosmar. Banggitin niyo kung saang lupalop po sila naroon. Pipigilan ko po ang kanilang kahibangan at aagawin si Rosmar. Binanggit nga ng dalawang matanda ang lugar. Kaya naman agad na itong pinuntahan ni Norvin. Nang makarating ang lalaki roon, dinala siya ng sasakyan niya sa isang apartment kung saan nakatira si Rosmar. Ngunit kahit hindi pa man siya nakakalapit, alam niyang walang tao. Dahil dito ay nagtanong siya sa mga kapitbahay nito. May isang binabae ang sumagot sa kanya. Isang gabi na pong hindi umuwi yung nakatira dyan, sir. Palagay ko nga po ay nag-overnight sa trabaho. Ganun ba? Maraming salamat manong mahanang pala. Tugon ni Norvin. San kaya nagpunta si Rosmar? Hindi bale. Babalikan ko na lamang siya sa susunod na araw. Matibay naman ang kotse kong ito. Ang ganda-ganda ng kotse ko tapos mas pipiliin mo lang ang isang jeepney driver, Rosmar. Mukhang hindi pa sa kanya yung bulok na sasakyan na yun at nagbaboundary lamang. Bulong ni Norvin sa sarili habang nagmamaneho na pauwi. Samantala, habang sinusubuan ni Rosmar ng pagkain si Raymond, biglang may tumawag sa dalaga. Sandali lang may tumatawag Pamamaalam ng dalaga sa binata at nilapag sa mesa ang pagkain. Sige lang, sagutin mo ang tawag, sambit ni Raymond. Nakita ni Rosmar na si Defina ang tumatawag. Isa itong bading na matandang lalaki na nagmamanicure. Ito yung kapitbahay niya and at the same time ay kaibigan niya. O tita, napatawag ka.
Anong kailangan mo? May naghahanap sa'yo kanina, girl. De kotse siya, pero hindi ko natanong ang pangalan niya dahil nahihiya ako eh. Nangunot ang noo ng dalaga. May naghahanap sa akin? Sino naman kaya siya? Anong kailangan niya? Kung natatandaan mo ang itsura niya, tita, paka-describe nga po ng itsura niya para matukoy ko kung sino. Binanggit naman ito ang itsura ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Rosmar at hindi niya akalain na si Norvy na yun. O bakit natahimik ka dyan, girl? Kilala mo ba yung tao na yon? Tanong na Delfina. Opo, tita. Kilalang kilala ko po siya. At pinakaiiwasan ko pa. Ano? Hindi ko akalain na iniiwasan mo pala yon. Sige, sa susunod na pagpunta nun dito, sasabihin ko wala ka na. Na nga po ang gawin mo. Ganun na nga po ang gawin nyo, tita. Hanggat nandito po ako sa ospital. Kapag wala na akong babantayan dito, hahanap na po ako ng bagong apartment. Teka, nasa ospital ka? Sino naman ba ang pinabantayan mo dyan? Ang boyfriend ko po. Kasama kasi kami sa nangyaring gulo sa resort. Nabaril siya pero stable na ang lagay niya. At makakalabas na rin po siya sa mga susunod na linggo. Kaya yung bilin ko na lamang po sa inyo, tita ha. Tandaan mo po yun ha. Kapag pumunta po ulit ang lalaki na yun, ay sabihin mo na wala. Iniiwasan ko kasi siya dahil siya ang makulit kong manliligaw. Hindi ko alam sa ngayon kung ano ang binabalak niya. Diyos ko, nasangkot pala kayo sa gulong yun. Puti nakaligtas kayo. Sige noted, maliwanag yung sinabi mo girl. Paliwanag na Delfina. At doon ay nagwakas ang usapan nila sa cellphone. Agad na binanggit ni Rosmar kay Raymond ang pinag-usapan nila ni Delfina. Walang yung Norby na yun. Ayaw mo na nga sa kanya sinusundan ka pa rin. Dapat kapag nakita mo siya, love, sabihin mo na may boyfriend ka na. Payag na Raymond. Hindi na ako magpapakita pa sa kanya, love. Sa palagay ko kasi ay meron siyang masamang binabalak. Kilala ko ang ugali ng mokong na yon. Napakadelikado ng tao na yun, love. Kung sa bagay, tama ka naman, mahal eh. Nagiging stalker mo na nga eh. Hayaan mo, love. Kapag nakalabas na ako dito ng ospital, doon ka na lamang sa amin tumira ha. Malapit rin naman ang pinagtatrabahuan mo sa bahay namin. Naiiyang napangiti na lamang si Rosmar. Naku, love, hindi naman kaya nakakayayan sa parents mo? Nakangiting umiling na lamang si Raymond habang nagsasabi ng, hindi yan, love. Hindi naman masama ang ugali ng mga magulang ko. Saka malaki naman ang bahay namin. May kwarto akong may bibigay sa'yo. Naku, maraming salamat, love ha. Tutulong na lamang ako sa mga gastusin sa bahay para hindi ako makaperwisyo sa pamilya mo. Natawa naman ng mahina si Raymond. Perwisyo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka magiging perwisyo sa amin. Saka ikaw naman ang mapapangasawa ko balang araw eh. Natatawang wika ni Raymond. Love, hini-hini lang sa pagtawa ha. May tahi ka pa at baka sumakit yan. Nakangiting wika naman ni Rosmar. Kinuha naman ni Raymond ang kanyang kamay at hinalikan nito. Kaya gusto kong tumira ka sa bahay namin dahil nais kong makita araw-araw ang napakaganda mong mukha, love. Asahan mong iingatan at mamahalin kita hanggang sa uli. Papatunayan ko yan sa'yo. Seryosong payag niya. Wala ka nang dapat patunayan pa, love. Ibinuwis mo na ang buhay mo para sa akin. Sobrang sapat na yon. Asahan mong ganoon rin ang magiging sukli ko para sa'yo. Ikaw kasi ang lalaking pangarap kong makasama. Seryosong wika na Rosmar. Napangiti na lamang ng matamis si Raymond. Ipinagpatuloy na uli ng dalaga ang pagsusubo ng pagkain sa binata. Samantala, nang makalabas na ng ospital si Raymond, doon na nga tumira si Rosmar. Hindi naman nagkamali ang dalaga. Sapat nang tinanggap siya ni Raymond. Sapat nang tinanggap siya ng pamilya ng binata. Ipinaunawa kasi ni Raymond sa mga ito ang patungkol sa pagtatago sa isang stalker. Abay, ganun ba? Bakit hindi mo ipablatter, iha? Nang sa gayon ay madala na. Hindi ba't isang krimen na rin ang pagsunod o tinatawag na pag-i-stalk sa isang tao? Gawin mo yon hanggat maaga pa, iha. At baka sa susunod ay may mas malala pang mangyari. Payo ni Mang Antonio. Sinang-ayunan naman niyon ni Aling Elizabeth. Tama ang asawa ko, iha. Malay mo ipakidnap ka pa nang dahil sa labis na pagkaloko sa iyo ng taong yon. Di ba may mga ganong nangyayari? Huwag naman sanang mangyari sa iyo yun.
Maraming salamat po sa mga payo nyo, tito at tita. Sa ngayon po kasi, ay oobserbahan ko po muna siya. Maganda rin naman po ang mga advice nyo. Pero mas mabuting kilatisin muna kung ano ang pakay niya. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako palagi. Ganun ba, Iha? Well, nasa iyo ang desisyon. Igagalang na lamang natin. Basta kapag may naging problema, sabihin mo lang sa amin. May kakilala kasi kaming pulis na siyang makakatulong sa'yo. Paalala pa sa kanya ni Mang Antonio. Opo, sasabihin ko po kaagad sa inyo. Ang tanging naging tugon na lamang ng babae. Samantala noong sumapit na ang gabi, matatagpuan ang magkasintahang sina Raymond at Rosmar sa balkonahe. Nakaupo sila sa silya at doon ay nagpapahangin habang umiinom ng juice. Love, hindi ba may nabanggit ka na binabastos ka ng taong yon? Anong klaseng pangbabastos ba? Sabihin mo naman sa akin Bigla namang naalala na Rosmar ang ginawa sa kanya ni Norvin. Binanggit niya ang bagay na yon sa nobyo. Ang sabi niya sa akin noon ay kapag sinagot ko raw siya, dediretso niya raw kaagad ako sa motel. Ang kapal naman ng mukha niya para isipin yon. Anong tingin niya sa akin? Kaladkaring babae? Nang marinig yun na Raymond, ay biglang uminit ang kanyang ulo. Grabe ang taong yun Nako, kapag nakita ko siya, ay mababasag ko talaga ang pagmumukha niya. Natawa naman si Rosmar habang nagsasabi ng, Relax lang, love. Salita lang naman niya yon. Samantala, may tinanong si Raymond sa kasintahan. Love, totoo ba ang sabi nila nanay na hindi raw ako tanggap ng parents mo? Kabaliktaran raw ang sinabi mo sa kanila. Pero makikita sa mga mata mo ang katotohanan. Dahil dito, ay napatahimik naman si Rosmar. Sasabihin ko naman ang totoo, love. Oo, hindi ka nila tanggap. Pero anong pakialam nila, hindi ba? Tayong dalawa naman ang nagmamahalan. Hindi naman sila involved roon. Kaya bahala na kung sumama ang loob nila sa akin. Tama ka roon, love. Pero talagang may trauma na ako sa pagiging mababang uri ko Ani na Raymond. Love, wala ka bang tiwala sa akin? Iniisip mo ba na iiwan kita balang araw? Nakangiting tanong ni Rosmar. Hindi naman sa ganon. Siyempre napakalaki ng tiwala ko sa'yo. Pasensya na nga pala sa tanong ko Napangiti naman ng dalaga habang nagsasabi ng, huwag na lamang natin pag-usapan yung mga patungkol sa kanila at pati na rin patungkol sa pas mo. Iba na lamang ang pag-usapan natin. At yun nga ang nangyari. Nag-iba sila ng paksa ng pag-uusap. Nagkwentuhan sila ng masasayang bagay at hindi yung nakaka-stress. Nang matapos na silang magkwentuhan, nagkanya-kanya na silang pumasok sa kanilang mga kwarto para matulog na. Samantala kinabukasan, noong bumisita si Norvin sa tahanan ng mga magulang ni Rosmar, ay nabanggit nito sa dalawang matanda na wala na sa apartment ang dalaga. Alam ko pong nasa ospital siya. Yun po yung pagkakasabi niyo sa akin, hindi ba? Ang gusto ko lamang pong malaman kung anong pangalan ng ospital na naroon si Rosmar. Noong balikan ko po kasi ang nirerentahan niyang apartment, ay iba na ang nakatira roon, sambit ni Norvin. Hindi kaya lumipat na siya ng tirahan dahil natunugan niya na hinahanap mo siya, iho? Pahayag ni Mang Gidor. Iho, magkaliwanagan tayo Huwag na huwag mong sasaktan ng anak namin Diba ang goal mo lamang ay bawiin siya? Paalala ni Aling Tunisia. Natawa naman ng binata sa sinabi ng ginang. Bakit ko naman po sasaktan ng mahal ko? Baka yung lalaki pa nga ang mangbubog sa kanya sa oras na mabawi ko si Rosmar at nang maibalik na siya sa inyo. Mahal na mahal ko po siya, kaya hindi ko magagawa sa kanya yon. Kung nagtatago man siya, ay napakaliit lamang ng mundo. Susuyurin ko po ang lahat ng lugar hanggang sa matagpuan ko po siya. Dahil sa sinabi ng binata, ay napatango na lamang ang dalawang matanda. Sa loob-loob nila, ay sadyang matindi talaga ang pagmamahal nito para sa kanilang anak. Nabibwisit nga sila kay Rosmar dahil sa desente, mabait at edukado naman si Norvin sa kanilang paningin. Bakit sa dinami-rami pa ng magiging nobya nito, ay sa isang jeepney driver pa na walang kakwenta-kwenta babagsak ang kanilang anak. Kaya sang-ayon sila sa kagustuhan ni Norvin na bawiin at iuwi si Rosmar. At kapag nangyari iyon, ay sapilitang ipapakasal ang kanilang anak kay Norvin. Sa pamamaraang iyon, ay hindi na malalagay sa kahihiyan ng kanilang pamilya.
kikita pa silang mag-asawa sa engineer na lalaki. Samantala lumipas ang ilang araw, napapansin ni Aling Elizabeth na nagiging madalas na ang paninikip ng kanyang dibdib. Halos araw-araw na siyang nahihirapang huminga, kaya naman nabanggit niya ito sa kanyang mister, sapagkat labis na siyang nababahala para sa kanyang kalusugan. Mahal, madalas na ang paninikip ng dibdib ko. Natatakot ako kasi baka kung ano ito, talagang kinakapos na ako ng paghinga. Agad namang umiling si Mang Antonio. Paano mo malalaman yan? Hindi mo naman pinapatingin. Mabuti ay may naitatabi pa akong pensyon ko. Magbihis ka na muna dahil ipapacheck up kita sa doktor. Sasamahan kita. Nang mapatingin na nga si Aling Elizabeth, napag-alaman na barado nga ang puso nito dahil dito ay naresetahan nito ng gamot. Binawalan na rin ito na kumain ng hindi makakabuti sa kanyang kalusugan. At syempre, pinapaiwas na rin siya sa stress. Maaari raw kasi siyang atakihin sa puso kapag dinidibdib ang mga problema. Sumusunod naman si Aling Elizabeth. Lumipas ang 2 buwan, ay nakabalik na ulit sa pamamasada ng jeep si Raymond. Ganap na kasing magaling ang kanyang mga sugat. Marami na ring nakakakilala sa kanya ng mga pasahero dahil noong nasa ospital pa siya, ay may nagtungo na reporter para bigyan siya ng panayam patungkol sa nangyari sa isang resort. Naipalabas na rin ito sa national television kaya't marami ang nakapanood. Mabuti na nga lamang ay hindi nahagip ng kamera si Rosmar. Kung hindi, ay makikita ito ni Norvin. At mabuti na lamang rin, walang nabanggit na balita patungkol sa kanyang lokasyon. Ang tanging nakakakilala lamang sa kanya ay ang mga taga-lugar nila. Kaya hindi siya nababahala na baka matunto ni Norvin. Samantalang si Rosmar naman ay mapayapang nagtuturo sa paaralan na kanyang pinapasukan. Ang hindi alam ng magkasintahan, kaya hindi muna naghahanap si Norvin dahil marami pa itong inaasikaso. Sa loob-loob nito, ay paglalaanan rin sila ng panahon kapag may oras na. Samantala noong sahuran ulit nila Raymond, niyaya niya ulit si Rosmar na mag-date sila. Nako baka mamaya ay may mangyari ulit ha? Pabirong wika ni Rosmar kay Raymond. Wala yan, sa parke na lamang tayo ngayon o hindi kaya ay sa restaurant. Matawa-tawang pahayag ni Raymond. Napagkasunduan nga nilang magpunta roon. Total ay day off naman nila pareho. Marami silang ginawa sa buong araw na yon. Kumain sa restaurant, manood ng sine, at maglibot-libot sa parke. Hanggang sa sumapit nga ang gabi, naisipan nilang maupo sa isang bench. Alam mo ba, Rosmar Love? Akala ko hindi na ako muling magkakaroon ng girlfriend. Napangiti naman ang dalaga at nagtanong sa binata. Bakit mo naman nasabi yan? Napagtagumpayan ko na kasi ang labanan ng trauma ko. Kaya eto, hindi na ulit ako nag-iisa. Napangiti ang dalaga at tinawakan ang kamay ng binata. Talagang hindi na maulit ang trauma mo na yon. Hindi kita iiwanan kahit ano pa ang mangyari. Kahit ang sarili ko pang mga magulang ang madlang. Basta ako, sinusunod ko na lamang ang nararapat sa puso ko. Ang pumili ng disenteng lalaki na gaya mo para mahalin ko sa habang buhay. Sobrang naantig ang puso ni Raymond sa binitawang salita ni Rosmar sa kanya, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Samantala, sa ibang dako noong umuwi na si Norvin sa kanilang bahay at noong nakahiga na siya sa kama habang nagyoyosi, ay biglang may sumagi sa kanyang isipan. Mahirap hanapin si Rosmar. Meron na akong mabisang gagawin para makita siya. Mapapasakin ka rin, Rosmar. Tamang-tama. Dahil wala na akong gagawin sa susunod na araw. Nakangising bulong ni Norvin sa kanyang sarili habang naghihit-hit bugas sa sigarilyo. Dumating na nga ang araw na yon. Nagtungo siya sa dating apartment ni Rosmar. Wala na nga po dito si Rosmar. Iba na nga po yung nakatira dito oh. Kahit tignan mo pa. Irritableng pahayag ng bading na sa Delfina. Biglang napabungis-ngis si Norvin. Sino ba ang nagsabing siya ang sigya ko ngayon? Alam kong wala siya rito. Paliwanag ng lalaki. Yun naman pala eh. Bakit nandito ka pa? Nandito ako para dukutin kang baklita ka. Sambit ni Norvin, sabay dukot ng panyo na nilagyan niya ng pampatulog. Itinakip niya ito sa ilong ng bakla. Makailang ulit pa itong pumalag at nagwala. At dahil sa tapang ng gamot,
unti-unti na nga itong nakatulog. Dahil payat naman ang bakla, samantalang siya ay malaki ang katawan, binuhat niya ito at ipinasok sa kanyang kotse. Ikaw ang magiging kasangkapan ko para malaman ko kung nasaan si Rosmar. Nakangising pahayag ni Norvin habang nagmamaneho patungo sa kanyang desisyon. Mabuti na lamang ay walang taong nakakita sa ginawa niyang pangdurukot, kaya masasabi niyang naging maayos ang kanyang trabaho. Maya-maya pa, ay biglang tumawag ang kanyang kaibigan na si Brandon. Kamusta na tol? Nadakip mo na ba ang syokla? Hindi mo na ba kailangan ng tulong? Hindi na tol, dahil nakuha ko na siya. Salamat na lang ha. Eksperto na ako sa ganito. Alam mo naman di ba, kidnapper ako at yun ang trabaho natin. Nandurukot tayo sa mga mayayamang tao at magmamani ransom sa mga kaanak ng nabiktima natin. Kaya tawang-tawa na lamang talaga ako dahil napaniwala ang mga mukhang perang mga magulang ni Rosmar na engineer ako. Dahil sa kanyang sinabi, natawa tuloy ang kanyang kausap sa kabilang linya. Yun pa talaga ang napili mong trabaho ko no ha? Teka, bakit hindi yung mga magulang ang dukutin mo para lumitaw at magpakita sa'yo si Rosmar? Tanong ni Brandon. Sa totoo lang ay naisip ko na rin yon. Pero alam kong sa baklang ito ay solve na ang problema ko. Tugon ni Norvin. Ganun ba? Ikaw ang bahala. Ang tanging naging tugon na lamang ni Brandon. Nang makarating na sa bahay si Norvin, ay dinala niya sa Delfina sa warehouse ng kanyang tahanan. Doon ay walang awa niya na itong iginapos. Noong magising na nga ito, ay pinagmumumura siya nito. Hayop ka! Pakawalan mo ako dito! Huwag mo akong rapin! Ayoko sa mga manyakis at pangit na kaya mo. Natawa naman si Norvin sa sinabi ng bakla. Dinampot niya ang latigo at makailang ulit niya itong hinataw. Parang unggoy naman ang paraan ng pagdaing ni Delfina. Sobrang hapdita ng kanyang balat at ang nais niya ay makawala sa pagkakagapos. Bakit kita pagkakainteresan? May butas ka ba? Ayoko sa daanan ng dumi dahil nakakadiri. Dinampot kita para tanungin kung nasaan ba si Rosmar. Dahil kung hindi ka aamin, papaulanan kita ng latigo hanggang sa maging kulay strawberry ka na. Pagbabanta niya rito. Sabi ngang wala akong nalalaman patungkol sa kanya. May kanya-kanya kaming buhay, kaya wala akong pakialam sa kanya. Palaban na tugon na Delfina. Dahil dito ay mas lalo niyang nilakasan ang paghataw ng latigo sa katawan nito. Halos mamaos naman sa kakasigawang bakla. Nilagyan pa ni Norvin ng alkohol ang mga pantal niya, kaya mas lalong tumindi ang pag-apti nito. Naglabas na rin siya ng patalim para sindakin ito. Magsasalita ka ba o hindi? Dahil hindi ako nagbibiro, talagang puputulin ko ang daliri mo sa mga kamay. Hindi ako magsasalita dahil wala naman talaga akong nalalaman. Patayin mo na lamang ako dahil wala kang mapapala sa akin. Palaban pa rin na pahayag na Delfina habang nagpupumiglas. Lumapit naman si Norvin sa kanya. Itinapat nito ang talim ng kanyang kutsilyo sa kanyang daliri at sinugatan nito. Dito na pagtanto ni Delfina na nagsasabi nga ito ng totoo. Kaya naman ikinanta niya na lamang ang kanyang mga nalalaman. Kaya naman napangiti na lamang si Norvin. Ngayon ay alam niya na kung saan matatagpuan ang kanyang nililigawan. Samantala walang kamalay-malay ang magkasintaang si Raymond at Rosmar na alam na ni Norvin ang kanilang lokasyon. Kumpiyansa kasi ang dalaga na walang sasabihin ng kaibigan niyang si Delfina. Ngunit dahil sa pagtotorture nito, may siwalat na tuloy ang pinakatatago-tago. Samantala habang nagmamaneho ng jeep si Raymond, napapansin niya na may bumubuntot na itim na van. Hindi niya na lamang ito pinapansin hanggat wala namang ginagawang masama sa kanya. Sa tingin niya ay baka baliw lamang ang nakasakay roon. Mabuti na lamang ay nilubayan na rin naman siya nito sa bandang huli. Nang matapos na siyang mamasada, nabanggit niya ang bagay na yon kay Rosmar. Hindi kaya si Norvin yon? At alam niya na kung nasan tayo? Wika na Rosmar. Malay natin, love. Baka nga, sa susunod na sundan pa ako, ay kukumprontahin ko na talaga yung nagmamalayo ng sasakyan na yon. Kung ano ang kailangan nito. Seryosong sambit na Raymond. Napatango na lamang si Rosmar, pero may ipinapaalala ito sa kanya. Mag-iingat ka, love, ha? Baka kasi kung ano na ang sumusunod na yon.
Noong nasa kwarto na si Rosmar, ay biglang tumawag sa kanya si Delfina. Girl, pasensya ka na ha. Kasalanan ko. Sana'y mapatawad mo ko. Papatayin kasi ako ni Norvin eh. Umiiyak na pahayag ng matandang bakla. Napakunot noon naman si Rosmar. Napabangon tuloy siya sa kanyang kinahigaan. Tita, ano bang nangyari? Anong ginawa sa'yo ng mokong na yon? Tinukot niya ako, girl. Tapos dinala ako sa isang warehouse at doon tinorture na para bang isang hayop. Napakasakit ng ginawa niya sa akin. Abot langit na ang sakit, kaya't napaamin na tuloy ako. Mabuti na nga at pinalaya niya pa ako eh. Ang sabi pa nga niya, wag raw akong magsusumbong sa pamilya ko at sa mga pulis dahil papatayin niya raw ang mga mahal ko sa buhay. Ganoon pala kademonyo ang hayop na yun. Ayos lang tita, pagtatago na lamang ako sa ibang lugar para matakasan ko ang siraulong yun. Mag-iingat ka girl ha. Pakukonsensya ako ng sobra kapag may nangyari sa'yo kasi nang dahil sa akin ay baka mapahama ka. Itinuro ko kasi ang lokasyon mo. Buong sising pahayag ni Delfina habang ito ay umiyak. Ayos lang talaga tita, wala kang kasalanan. Basta't pagalingin mo yung mga sugat mo ha at pati na rin ang mga pasa mo. Babay na tita. Pamamaalam ni Rosmar, sabay patay na ng kanyang cellphone. Hindi makatulog si Rosmar ng gabing iyon dahil dito ay naisipan niyang kutkutin ang kwarto ni Raymond. O bakit hindi ka pa natutulog, love? Tanong nito sa kanya noong pagbuksan niya ito ng pinto. Love, alam na ni Norvin kung nasan tayo naroon. Paano ba naman kasi? Tinukot niya yung sinasabi kong magtatakip sa atin. Kaso, pinarusahan siya ng hayop na yon, kaya't napilitan siyang umamin. So what? Wala tayong dapat na ikatakot sa kanya. Ako ang harap sa kanya. Samantalang dito ka lamang sa loob. Masasapa ko siya kapag may ginawa siyang mali. Seryosong pahayag ng lalaki. Love, hindi ako makatulog. Pwede bang dito na lamang muna ako sa kwarto mo? Pakiusap ng dalaga. Medyo na-awkward na ngayon si Raymond. Paano ba naman kasi? First time sila na magkakasama sa isang kwarto. Pero dahil girlfriend niya naman ito, ay pumayag siya sa kahilingan nito. Love, ano bang meron sa lalaking yon at parang takot na takot ka? Nagtatakang tanong ng binata habang nakahiga na sila sa isang kama. Alam kong nagbabait-baitan lang siya sa harapan ng mga magulang ko. Pero malakas ang kutob kong malademonyo to. Kita mo naman diba yung ginawa kay Tita Delfina? Noong nagluluto kasi noon ng maraming spaghetti si Mama, ay inutusan niya ako na magbigay nito kay Norvin. Kaya naman syempre, nagpunta ako sa bahay nito at doon ay nahuli ko siya na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Napakunot noon na lamang si Raymond. Grabe, ganun pala kademonyo ang tao na yon. Nakita ka naman ba niya, love, na nahuli mo siya? Hindi ko alam eh. Mabuti nga ay wala siyang ginawang masama sa akin sa kabila ng nagtuklasan ko. Hinaplos-haplos naman ni Raymond ang buhok ng kanyang nobya habang nagsasabi ng, huwag kang matatakot sa lalaking yon dahil hanggat narito ako, walang mangyayaring masama sa'yo. Handa akong ibigay ang pangalawang buhay ko para lamang sa'yo, mahal. Dahil sa inihiyag ni Raymond ay napangiti na lamang si Rosmar. Bumalik ang aliwalas na napakaganda nitong muka. Maya-maya pa ay hindi na nila namamalayan na unti-unti nang nagkakalapit ang kanilang mga labi hanggang sa wakas ay nagtagpo rin ng mga ito. Nilasap nila ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Unang halik nila iyon. Hindi lang roon nagtapos ang lahat dahil sa bandang huli ay nauwi sila sa mas mainit pang eksena. Nagsalo sila sa kanilang nag-aalab na pag-ibig. Nang matapos na sila ay hindi nila pinagsisiyan iyon. Paano ba naman kasi ay pareho nilang ginusto iyon at syempre ay nagmamahalan naman silang dalawa. Samantala sa ibang dako, hindi pa rin makatulog si Aling Dionisio. Talagang gigil na gigil siya sa kanyang anak. Ano bang nakita niya sa lalaking yon? Mapapakain kaya siya ng hampas lupa na yun balang araw? Paano na lang ang magiging anak nila? Nako, siguradong magiging kaawa-awa ang mga bata. Sobrang tanga talaga ni Rosmar sa pagpili ng mamahalin. Kahit kailan talaga ay hindi ko matatanggap ang lalaking yon. Teka, naninikip ang dibdib ko. Nai-stress na naman ako. Makatulog na nga lang,
Sobrang tanga mo, Rosmar. Bulong ni Aling Dionisio sa kanyang sarili. Nakatulog naman siya kahit napakalaki ng sama ng loob niya. Samantala sa ibang dako ulit ay nagbabalak ng pumunta si Norvin sa lugar nila Raymond. Uuwi akong kasama ka, Rosmar. Seryosong wika ni Norvin sa sarili. Nagdala na rin siya ng baril. Noong makatulog na si Rosmar, biglang naawa si Raymond sa kasintahan. Paano ba naman kasi ay labis itong nababahala sa maaaring kahantungan kapag natuntun na sila ni Norvin. Bumangon si Raymond mula sa pagkakahiga at naupo sa kama. Naisipan niyang tumawag sa Panginoong Diyos dahil batid niyang ito na lamang ang makakatulong sa kanila. Panginoong Diyos, ikaw na po ang bahala sa lahat. Gabayan mo po kami ni Rosmar. At sana ay huwag matuntun ni Norvin ang lugar na aming kinaroroonan. Mahal na mahal ko po kasi ang nobya ko. Ayaw ko siyang nakikitang nababalisa. Mas gusto ko po siyang nakikitang masaya. Alam ko po na hindi niyo kami pababayaan dahil ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Taos pusong pagdarasal ng binata at makaraan nito ay umiga na nga siya at niyakap ng maigpit ang kasintahan. Samantala habang binabaybay ni Norby ng makipot na kalsada, nagulat siya nang biglang may humarang na 2 itim na kotse sa kanyang daraanan. Nabwisit siya dahil alam niyang talagang nananadya lamang ito. Tinukot niya ang kanyang baril at lumabas siya ng sasakyan. Mga hayop kayo! Ano bang mga problema niyo ha? Bakit kayo paharang-harang sa dinaraanan ko? May problema ba kayo? Pasasabugin ko yung mga bungo niyo eh. Pagbabanta niya sa mga nakasakay sa kotse. Nagtaka siya dahil hindi man lamang natinag ang mga ito. Hindi sila umabante. May lumabas pa na 2 lalaki sa isang kotse at nagulat na lamang siya sapagkat may hawak-hawak ang mga itong mahabang baril. Karnap to, isuko mo ang kotse mo sa amin. Dahil kung manlalaban ka, ay talaga namang mabubutas ang buong mong katawan at babaha ng malapot na dugo sa kalsadang ito. Nakikita mo ba ang kotseng yon? Sa loob nun ay may nakatutok na sniper sa ulo mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ibigay mo na sa amin ang napakaganda mong kotse. Teka, paalala ko lang ha, sa maling galaw mo lang ay impyerno na ang bagsak mong hayop ka. Pagbabanta ng isang lalaki sa kanya. Pinagpawisan ng malapot si Norvin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya sa bandang huli ay sinuko niya na lamang ang sariling sasakyan. Luhang naglakad ang lalaki pa uwi sa tahanan. Tinangay rin ng mga kalalakihan ang nag-iisa niyang armas dahil dito ay hindi niya mapupuntahan sa Rosmar. Tinamaan nga naman ng kamalasan no? Mga punyetang karnaper yun. Sa susunod na makikita ko ulit kayo, ay may kalalagyan na kayo sa akin. Sayang ang sasakyan ko. Grabe, mga walang hiya sila. Sambit ni Norvin, kaya napaiyak na lamang siya sa sobrang pagkabwisit. Samantala habang natutulog si Raymond, wala siyang kamalay-malay na dininig na ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Hindi natuloy ang masamang binabalak ni Norvin. Kinabukasan habang nagmamaneho ulit ng jeep si Raymond, nakikita niya sa review mirror na talagang may bumubuntot sa kanya. Naisipan niyang iparada sandali ang jeep sa isang tabi para ito ay kanyang kumprontahin. Boss, napapansin ko na kahapon ka pa bumubuntot ah. Ano po bang may tutulong ko? Tanong na Raymond sa nakasakay ng sasakyan. Hanggang sa bumaba naman roon ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng disente, may hawak na tungkod at mababa kasi itsura nito na may sinabi ito sa buhay. Malaki ka na pala, iho. Talagang napakabilis ng panahon. Nangunot ang noo ni Raymond. Labis kasi siyang nagtataka kung sino ang taong ito. Nakakasiguro naman siya na hindi ito kilala ng kanyang mga magulang. Mawalang galang na po pero sino po ba kayo? Bigla namang gumuwit ang pagtataka sa anyo ng matanda matapos niyang banggitin iyon. Sandali, hindi pa ba nababanggit sa iyo ng iyong mga magulang? Tanong nito sa kanya. Sige po, nahiwan ko na po kayo rito. Baka po inaakala niyo lamang nakakilala niyo ako. Sige po, kailangan ko na pong bumalik sa pagtatrabaho. Magalang na pamamaalam na Raymond. Noong naglalakad na nga siya patungo sa jeep na pinapasadahan niya, ay pinigilan siya ng matandang lalaki na wag na munang umalis. Pero tuloy-tuloy lamang siya at hindi niya ito pinakinggan. Nang makasakay na nga siya sa sasakyan, ay umalis na nga siya sa lugar na iyon. Sino kaya yung matandang lalaki na yun?
Para naman atang kilala niya ang buo kong pagkatao. Mamaya nga itatanungin ko si nanay at tatay patungkol roon. Wika niya sa kanyang sarili. Nang makauwi na nga siya noong gabi, wala namang naisagot ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang linggo, merong naging sorpresa si Rosmar sa kanya. Ano bang meron, love? At niyaya mo ako na magpunta dito sa park? Mabuti na lang ay pareho nating day off ngayon. Nakangiti at nagtatakang tanong ni Raymond sa kasintahan. Meron kasi akong magandang balita sa iyo, love. Halata sa mukha ni Rosmar ang matinding pananabik. Ano bang balita yon? Dali, sabihin mo na. At na akong malaman eh. Buntis ako, love. Magiging tatay ka na. Dahil sa narinig, ay halos lumipad sa kakalundag itong si Raymond. Masayang masaya siya dahil sa nalaman. Hindi niya kalain na yung minsan lamang nila na ginawa ay makakabuo na kaagad sila ng isang supling. Kaya sa pag-uwi nila sa tahanan ay masayang ibinalita ito ni Raymond sa kanyang mga magulang. Maging ang mga ito ay labis na galak sa nabatid. Sa wakas ay magkakaapo na rin sila. Ipinarating rin ni Rosmar ang patungkol roon sa kanyang parents. Naglakas loob na kasi ang dalawa na magpunta roon sa probinsya. Sobrang galit na galit si Aling Dionisio nang marinig iyon. Ang kakapal ng mga mukha niyo na pumunta pa rito para ibalita yan? Ikaw lalaki na hampas lupa. Mapapakain mo ba ang anak ko? Baka ikaw pang maging palamunin niya, ha? Sambit ni Aling Dionisio habang dinuduro-duro sa mukha si Raymond. Nanginginig pa ang daliri nito at halatang galit na galit sa kanya. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, tita. Mapapakain ko po ang anak niyo kahit ganito lamang po ako. Pero hindi ko naman po kayo masisisi kung bakit ganyan po ang tingin niyo sa akin. Hindi naman talaga ako profesional gaya ng iba. Sambit na Raymond. Nangangatwiran ka pang hampas lupa ka. Lumayas kayo sa harapan ko. Ngayon din. At tatandaan mo itong lalaki ka, ha? Kahit kailan ay hindi kita matatanggap. Dahil si Norbin lang ang gusto kong mapangasawa ng anak ko. At hindi ikaw. Napakababa mong uri ng tao. Nakakahiya ka. Wala akong may pagmamalaki sa mga kamag-anak dahil ganyan ka kawalang kwentang lalaki. Pagtataboy ni Aling Dionisio sa kanya. Kahit nasagad na sa buto ang mga pinagsasabi nito, ay naging maayos pa rin naman ang pakikitungo ni Raymond. Sige po, mauna na po kami. Maraming salamat po sa pagpapasok sa amin dito sa bahay niyo, tita. O sige, umalis na kayo dito. Mga hayop kayo. At ikaw, mabahong jeepney driver. Huwag mo na ulit ipapakita ang pangit at naglalangis na pagmumukha mo sa amin, ha? Bulyaw naman ni Mang Gidor kay Raymond. Sa kabila ng mga binanggit nito, at bago sila umalis, ay umuko pa si Raymond bilang tanda ng pagbibigay galang niya sa parents ng kanyang pinakamamahal. Napakasakit ng sinabi ng mga ito sa kanya, ngunit kailangan niyang magpakumbaba para ipakita kay Rosmar na hindi siya bastos sa mga ito. Pasensya ka na kay na mama at papa, love. Hindi ko akalain na ganoon pala ang sasabihin nila laban sa'yo. Wika na Rosmar nang makauwi na sila. Wala yun, love. Sanay naman na ako. Umaasa lang naman talaga ako na sana'y matatanggap rin nila ako balang araw. Tugon ni Raymond. Samantala dahil wala nang sasakyan si Norbin na ginagamit niya para maghanap buhay, dahil isa siyang mandurukot, naghirap siya ng sobra at natunto na rin siya ng mga pulis. Matagal na pala siyang wanted ngunit magaling lamang na magtago. Ikinagulat ni Mang Gidor at Aling Dionisio nang malaman ng totoo nitong trabaho. Hindi pala ito totoong engineer, kung hindi isa pala itong kidnapper. Nabalitaan rin niyon ng magkasintahan at maging sila ay nagulat. Kaya pala mahusay siyang dumukot ng mga tao, gaya na lamang ng kaibigan mong si Delfina na pinarusahan niya pa. Ngayon, love, sabihin mo si Tita Delfina, ha, na magsampa ng kaso kay Norbin para naman mas lalo pa siyang mabulok sa bilangguan. Wala na siyang dapat na ikatakot pa dahil nakakulong na ito. Payo na Raymond. Sige, love, ganun nga ang gagawin ko. Alam mo ba, love, sobrang saya ko dahil malaya na ako sa stalker na gaya ni Norbin na yon. Masaya ako na malaman sa yan, love. Nabunutan ka na ngayon ng tinik sa dibdib. At magmamahala na tayo na wala nang iniintindi ba na gaya ni Norbin. Mahal na mahal kita, love. Kayo nang magiging baby natin. Maraming salamat rin sa pagtanggap kung sino ako, ha. Nakangiti ngunit seryosong payag ni Raymond habang marahang inaaplos ang tiyan ng nobya. Nako, huwag mong sabihin yan, love. Marangal ang pagiging jeepney driver dahil kung hindi dahil sa'yo,
Wala kang mahatid na mga pasahero sa kanilang destinasyon. Kung hindi ka naging jeepney driver, hindi ko sana makikilala ang lalaking pinapangarap ko. At kung hindi ka naging jeepney driver, hindi mo sana makikilala ang totoo mong ama. Dahil ang totoong tatay mo pala ay isang may-ari ng kumpanya ng mga bus. Nakangiting pahayag ni Rosmar hanggang sa masuyo silang nagkayakapan. Samantala, nakilala na Raymond ang totoo niyang ama sa isang matandang lalaki na sakay ng kotse na bumubuntot sa kanya. Muli na naman kasi siya nitong sinundan, kaya muli niya itong kinumpronta. Nagpakilala itong lolo niya na si Mr. Romualdo. Anak nito ang tunay niyang ama. Bata pa lamang sa Raymond ay alam niya ng anak siya ng kanyang ina sa pagkadalaga. Ngunit kahit kailan ay hindi niya hinanap pa ang totoong ama dahil nariyan naman si Mang Antonio na kinagistan niyang tatay. Sa totoo lang yung nanay na Raymond ang umayaw noon sa relasyon nila ng totoo niyang ama. Wala kasi itong trabaho noon at hindi sila kayang buhayin. At dahil sa kumupas na ang pagmamahal ni Elizabeth kay Eduardo na totoong ama ni Raymond, ay nakipag-iwalay na siya rito. Mula noon ay wala na silang naging balita pa sa isa't isa. Labis na nasaktan noon si Eduardo sa pang-iiwan ng babae sa kanya, kaya't nagsumikap ito sa buhay at nagtuloy sa pag-aaral hanggang sa swertihin ito at nakapagtapos. Nagtrabaho dati bilang empleyado sa kumpanya ng bus si Eduardo hanggang sa magkasakit ang amo nito at siya ang nag-alaga dito. Dahil wala itong pamilya, bago mamatay ipinamana sa kanya ang kumpanya, kaya mula noon ay siya na ang nagpapatakbo nito. Nalaman na Eduardo ang patungkol kay Raymond nang dahil sa balita tungkol sa resort. Matatandaan na banggit na Raymond na in-interview siya ng media at napalabas ito sa national TV. Sa pamamagitan ng lukso ng dugo at ang gitnang pangalan na Raymond na mababasa sa telebisyon, nalaman ni Eduardo na siya ang nawawalang anak na gusto niyang makita. Hanggang sa pinasubaybayan si Raymond ng kanyang ama sa pamamagitan ng kanyang lolo, hanggang sa nangyari na nga ang makilala na Raymond ang tunay niyang ama. Kaya masayang masaya si Raymond dahil wala nang kulang sa kanya. Pinag-aral siya ng kanyang ama. Total ay nakatungtong na rin naman siya ng college noon bago uminto, kahit ipinagpatuloy na lamang niya ito. Hanggang sa makapagtapos na nga siya ng pag-aaral at nagkaroon na rin siya ng magandang trabaho at pati na rin mag-aarang kotse. Hindi na siya jeepney driver ngayon. Nagkaroon na rin siya sa wakas ng mataas na posisyon sa kumpanya ng kanyang ama. Labis siyang nagpapasalamat sa kanyang ama at mas naging close na rin sila sa isa't isa, pati na rin ang kanyang lolo. Samantala, naging housewife na lamang si Rosmar at inaalagaan na lamang nito ang 3 taong gulang nilang anak na si Jorvin. Kung kailan 3 taong gulang na ang kanilang anak, ay saka na lamang nagpakasal sina Raymond at Rosmar. Naging ingrande ang kanilang kasalan. Kompleto ang pamilya nila at naroon din sila Tita Delfina na masayang masaya para sa kanilang dalawa. Karga pa nito si Jorvin. Noong matapos na ang seremonya ng kasal, lumapit sa kanila si Mang Gidor at pati na rin si Aling Dionisha at malugod na bumati sa kanila ng best wishes. Nagpasalamat naman silang dalawa rito. Siya nga pala Raymond, anak. Patawarin mo sana kami ng asawa ko ha. Naging mapanghusga kami sa iyo noon. Minamalit ka pa namin. Palagi naming ibinibida sa inyo si Norvin at samantalang ikaw ay tinatapakan namin ng iyong pagkatao. Hindi man lamang namin nakita ang kabutihan mo. Nagkamali kami dahil si Norvin pala na isang kidnapper ang dapat naming ikinahiya at hindi ikaw na nagtatrabaho ng marangal at nagmamahal ng totoo sa aming anak. Patawarin mo sana kami, Raymond. Patawad. Buong pagsisising pahayag ni Mang Gidor. Bigla ring nagsalita si Aling Dionisha. Huwag kang mag-alala, iho. Dahil sa ipinakita mo sa amin ang kagandahang ugali sa kabila ng aming pagkakamali sa iyo, nagkaroon kami ng aking asawa ng leksyon sa buhay. Ang pagiging edukado ay matatagpuan sa isang taong bagamat kinakapos sa buhay ay nananatiling may dalisay na puso. Yung kayang iligtas ang sariling buhay para sa iba at hindi sarili lamang ang iniintindi. Yun ay walang iba kung hindi ikaw, anak. Patawarin mo sana kami. Habang binibigkas iyon ng ginang, ay tumutulo ang luha sa mga mata nito. Napangiti si Raymond habang nasasabi ng, matagal ko na pong kinalimutan yon, ma at pa. Pinatawad ko na po kayo. Saka nandito naman po tayo para magsaya at hindi mag-iyakan, hindi po ba?
Napatango na lamang si Rosmar habang nagsasabi ng, "Tama si Raymond, Mama at Papa. Magsaya po tayo dahil bagong kasal po kami. Punasan nyo na lamang po ang mga luha nyo at baka maging muta pa po yan." Mula noon ay naging masaya at payapa ang buhay nilang mag-asawa, kapiling ang napakabait nilang anak na si Jorvin. Magkakaroon na rin ito ng kapatid dahil kasalukuyan ulit nagdadalang tao si Rosmar. Samantala, yung tungkol naman sa nangyari sa resort ay naikulong na ang mga katutubo na umalip sa makapangyarihang sindikato at pati na rin mismo ang mga sindikato na yon ay naipakulong na rin sa panghabang buhay. Umabot na rin kasi ito sa Senado at pinatawan ng mga ito ng habang buhay na pagkakakulong hanggang sa mabulok nga ang mga ito sa bilangguan. Kaya kahit papaano ay masasabi ring nagkaroon na ng hustisya ang mga naging biktima sa trahedyang iyon.